Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1651, napakalawak na Celestial Ancient City. Banal na lungsod. Kumunat ang noo ni Linfang habang may iniisip siya. Sinabihan siya ng manghuhula na pumunta sa banal na lungsod upang hanapin siya, ngunit ang ibig ba niyang sabihin ay ang tunay na banal na lungsod tulad ng sa celestial na lungsod o ang ibig niyang sabihin ay ang dakilang mundo sa kabuuan? Kung sinadya ng manghuhula ang buong dakilang mundo, kung gayon magiging napakahirap na hanapin siya, maliban kung sikat na sikat ang Fortune Shrine at alam ito ng lahat sa kontinente ng Siyam na Ulap. Linzu, alam mo ba ang tungkol sa Fortune Shrine? Tanong ni Linfang. Fortune Shrine. Nang inag si Linzu. Ang Fortune Shrine ay napakamisteryoso, higit pa sa banal na lungsod. Wala siyang masyadong alam tungkol dito maliban sa pangalan. Ayon sa mga alamat, isa ito sa pinakamakapangyarihang maimpluwensyang grupo sa mundo. Ang banal na lungsod ay nasa rehiyon ng madilim na gabi, at ito ay isa sa mga pangunahing lungsod, kaya't maaari kang matuto ng higit patungkol dito. Hindi ako sapat na malakas, kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na matuto patungkol dito. Sabi ni Linzu. Linzu, narinig mo na ba ang tungkol sa napakalawak na Celestial Ancient City? Tanong ni Linfang. Tumingin si Linzu kay Linfang sa kakaibang paraan. Wala siyang masyadong alam tungkol sa kontinente ng Siyam na Ulap, kaya nagtataka siya kung paano ito nabuhay noon. Linfang, ang malapad na Celestial Ancient City ay isa sa mga pangunahing lungsod, tulad ng banal na lungsod. Isa ito sa 18 sinaunang lungsod na naghahari sa rehiyon na ating kinaroroonan. Sabi ni Linzu. Nga pala, bakit mo tinatanong sa akin iyan? Nakikita ko, isip ni Linfang. Ito ay nagpaalala sa kanya ng kaunting tiyantay sa hilagang bahagi ng bahwang. Kung ito ay pareho, ibig sabihin ang kanilang rehiyon ay malamang na nahahati sa 18 bahagi at bawat isa sa kanila ay kinokontrol ng isang lungsod. Nakita ko na sa mga alaala na ipinadala sa akin ng isang matandang lalaki. Sabi ni Linfang kay Linzu. Hindi na siya nagpaliwanag pa. Sa totoo lang, nalaman niya ang tungkol sa malapad na Celestial Ancient City sa mga alaala ng Everlasting Celestial Emperor. Gusto pa rin ng Everlasting Palace na makuha si Linfang, kaya may mga bagay na hindi niya masabi. Hindi niya alam kung gaano siya kalayo sa Siziyang City, ngunit kung hindi siya malayo, kailangan niyang umalis kaagad. Ang propesor ay dapat magkaroon ng isang mapa ng rehiyon nang hindi bababasa. Sabi ni Linfang. Siguro, dahil gusto mo, puntahan natin siya. Sasama din ako sayo. Nakangiting sabi ni Linzu. Tumango si Linfang at tumawid silang dalawa sa Goldfire Tower para makarating sa kinaroroonan ng propesor. Ang propesor, 6 na buwan bago, ay nagsabi kay Linfang na pumunta kung may kailangan siya. Pagkaraan ng maikling panahon, dumating sina Linfang at Linzu sa harap ng isang Golden Purple Tower, na nagpapaalala sa kanila ng mga damit ng propesor. Linfang, Linzu. May lumabas at nagpakita sa looban. Tumiti siya. Huwag kang mahiya, halika rito. Maraming salamat, Master. Sabi ni Linfang na nakayuko. Hindi masama, pareho kayong umunlad ng husto, si Linfang ay malapit ng maging emperador. Sabi ng professor. Nagtataka ako kung kailan ako makakalusot sa Huangqi Layer. Nakangiting sabi ni Linfang. Huminto ang paglilinang ng maraming tao sa iba't ibang punto. Kahit na si Linfang ay may talento, ang pagpasok sa Huangqi Layer ay hindi magiging madali. Kapag handa ka na, natural na nangyayari ang mga bagay. Baka someday maiintindihan mo bigla tapos mag-level up ka na. Nakangiting sabi ng professor. Siya nga pala, may gusto ka ba sa akin? Guro, mayroon ka bang mapa ng rehiyon na kinokontrol ng napakalawak na Celestial Ancient City? Diretsyong sabi ni Linfang. Oh, kumikislap ang mga mata ng profesor. Tumiti siya at sinabi. Linfang, gusto mo bang pumunta sa malapad na Celestial Ancient City? Iniisip kong pumunta. Sabi ni Linfang. Ang malapad na Celestial Ancient City ay isa sa 18 pangunahing lungsod sa ating rehiyon. Maraming malalakas na cultivator doon, makapangyarihang mga sekta at angkan, maraming mga henyo, ito ay isang langit para sa mga cultivator ang nakukuha ko. Siyempre, maaari rin itong maging impyerno para sa ilang mga tao, depende sa kanilang swerte. Linfang, magpapadala ako ng malalakas na cultivator doon sa loob ng ilang buwan, kung gusto mo, maaari kang sumama sa kanila. Sabi ng professor, isang kabataan mula sa Goldfire Tower ang nasa malapad na Celestial Ancient City, at sa loob ng ilang buwan, pupuntahan siya ng mga taong iyon at bibisitahin siya. Magdadala rin sila ng ilang kabataan upang palawakin ang kanilang pananaw. Sabi ng professor. Pagkasabi nito, kung gusto mo pang pumunta mag-isa, pwede. Mayroon akong mga mapa sa aking mga alaala, at maaari kong ipadala sa iyo ang isang mapa ng rehiyon. Nakangiting sabi ng professor. Ayaw niyang hindi siya maintindihan ni Linfang. Maraming salamat, Master. Sabi ni Linfang na nakayuko. Pagkatapos, ipinadala ng profesor ang mga alaala kay Linfang. Ito ay medyo malabo, ngunit ang ilang mga lugar ay hindi naiiba. Malamang na mahirap gumawa ng tumpak na mapa ng napakalaking lugar. Master, alis na po ako, magkita na lang tayo mamaya. Sabi ni Linfang bago siya tumalikod pakaliwa kasama si Linzu. Linfang, ano ang gusto mong gawin ngayon? Tanong ni Linzu sa kanya. Mula nang matapos ang paligsahan, kami ay nananatili sa Goldfire Tower sa buong panahon. Dapat nating puntahan si Uncle Mui. Masayang sabi ni Linfang.
Hindi pinansin ni Mo Linzu at ngumiti ito pabalik. Siguro kung kumusta na ang tatay ko, pumunta tayo sa Muklan. Ang Muklan ay maunlad noong mga araw na iyon. Mula nang matapos ang paligsahan, bumalik si Muyi, at ang tiyuhin ni Mo Linzu ay pinatalsik. Ang Muklan ay nasa ilalim pa rin ng matinding pressure mula sa Yan Clan. Siyempre, hindi rin ang ahas ang Yan Clan na hayagang atakehin ang Muklan. Si Mo Linzu at Lin Fang ay naging mahalagang tao sa Goldfire Tower, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang kanilang magiging tugon kung sila ay lantarang pag-alit. Si Lin Fang at Mo Linzu ay bumalik sa Muklan, maraming tao ang agad na nakapansin sa kanila. Magalang na ngumiti ang mga matatanda kay Lin Fang, na narinig o nakita ang tungkol sa pagpatay niya sa isang emperador, hinahangaan lang nila siya. Nang makita ni Muyi sina Lin Fang at Mo Linzu, agad siyang naging masaya. Nagkaroon sila ng pagkain at inumin bago gustong umalis ni Lin Fang. Saan ka pupunta, Lin Fang? Tanong ni Mo Linzu. Mukhang malungkot siya, na parang ayaw niyang umalis si Lin Fang. Linzu, dapat kang manatili dito sa Muklan. Gusto kong pumunta sa Sword Mountain. Sabi ni Lin Fang. Ang Sword Mountain ay hindi malayo sa Goldfire Tower. Gusto ni Lin Fang na pumunta at makita si Roo Exi kung paano siya hindi bumiyahe ng isang taon. Hindi niya ginustong magtagal sa iisang lugar. Pagkatapos niyang bumalik, pagkatapos ay pupunta siya sa malapad na Celestial Ancient City kasama ang mga tao mula sa Goldfire Tower. Gusto kong sumama sa iyo. Sabi ni Mo Linzu. Kakaiba ang itsura niya, na parang natatakot na hindi na babalik si Lin Fang. Napangiti si Lin Fang at sinabing, huwag kang mag-alala, babalik ako sa Goldfire Tower. Hindi naman magtatagal ang biyaheng ito. Ibinaba ni Mo Linzu ang kanyang ulo, mukha siyang malungkot at bigo. Haha, Linzu, natatakot ka ba talaga na hindi na babalik si Lin Fang? Natatawang sabi ni Muyi. Namula si Mo Linzu at sinabing, Tatay, sige, alam ng lahat kung ano ang nararamdaman mo. Lin Fang, umalis ka na, ako na ang bahala sa anak ko. Sabi ni Muyi. Napangiti si Lin Fang, alam niyang gusto ni Muyi na makasama niya ang kanyang anak. Master Muyi, Linzu, alis na ako. Sabi ni Lin Fang. At pagkatapos ay gumalaw siya na parang hangin at umalis. Tumigil si Muyi sa pagngiti at bamulong. Ang batang iyon ay mahirap intindihin, hindi magiging madali para sa iyo na makipagrelasyon sa kanya, Linzu. Itinaas ni Mo Linzu ang kanyang ulo at pinanood ang pag-alis ni Lin Fang. Alam niya na sinusubukan lang ni Lin Fang na panatilihin ang distansya sa pagitan nila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1652, Sword Precipice. Ang Sword Mountain ay matatagpuan sa isang bulubundukin hindi kalayuan sa Goldfire Tower. Ito ay umiral sa loob ng maraming taon, at sa panahong ito, nakaipon na sila ng sapat na mga cultivator at mapagkukunan upang sirain ang buong teritoryo. Marami silang sinaunang kasulatan para pag-aralan ng mga cultivator ng espada, gayon din ng mga sinaunang pamamaraan at kasanayan sa espada. Sa tuktok ng isa sa mga bundok na ito na mukhang pinutol ng isang espada, mayroong maraming mga cultivator ng espada na nagsasanay sa paglilinang. May mga lalaki at babae, bata at matanda. Marami sa kanila ay mga disipulo, ngunit mayroon ding mga dayuhan na dumating upang mag-aral ng pagtatanim ng espada. Ang bundok na iyon ay pinutol ng espada at tila ang enerhiya mula sa espadang iyon ay hindi na aalis sa bundok. Kahit na naisip na ang sword energy ay walang anumang immortal na lakas, ang purong sword energy ay hindi naghiwa-hiwalay. Noong nakaraan, sinira ng dalawang ninuno ang 19 sa mga bundok na ito, na iniwan ang mga ito bilang patunay ng kanilang lakas. Naiisip ko lang kung anong klaseng labanan iyon. Sabi ng isang binata. Sa himpapawid, mabagal na lumilipad si Lin Fang at nakarating sa isang bundok. Ang sword energies mula sa bundok na iyon ay agad na nakapalibot sa kanya, ngunit ang pinaka-nakakaintriga ay ang enerhiya ay napakapamilyar, ang enerhiya ni Wu Tian. Si Emperor Wu Tianjian ay maaaring nakalaban ng isang tao dito. Isip ni Lin Fang. Ang ibang sword energy na naruroon ay hindi mas mahina kaysa sa sword energy ni Emperor Wu Tianjian. Sa totoo lang ito ang kabaligtaran, mas malakas pa ito kaysa sa sword energy ni Emperor Wu Tianjian. Siguro dito nasugatan si Emperor Wu Tianjian. Isip ni Lin Fang. Hindi niya alam kung paano natapos ang labanang iyon mula sa mga enerhiya lamang dito, kaya maaari siyang magtanong sa paligid. Lumangaling si Lin Fang sa paligid, nakita ang maraming tao na naka-cross-leg, pinag-aaralan ng sword energies. Ang ilan sa kanila ay nasa langit, habang ang ilan ay nasa mga sirang bundok. Tumalon si Lin Fang pasulong at pagkatapos tumingin sa paligid, pagdating sa harap ng isang kabataang nakaupo sa harap ng mga matarik na bangin at nakasabit na mga bato. Tinanong ni Lin Fang, Kamahalan, alam mo ba kung sino ang dalawang mandirigma at kung paano natapos ang labanan? Biglang iminulat ng binata ang kanyang mga mata pagkatapos magsalita ni Lin Fang. Asar. Iniluwa niya ang lakas ng espada kay Lin Fang, pinunit ang kanyang damit. Slash, slash. Biglang inilabas ni Lin Fang ang sarili niyang sword energies, na bumuo ng parang ilog ng sword lights. Napakalakas ng nagtatanim ng espada. Isip ng binata. Tumalon si Lin Fang pasulong, itinulak pabalik ang lakas ng espada ng lalaking iyon. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay nagbago ng husto matapos makita ang enerhiya ni Lin Fang. Isa siyang makapangyarihang cultivator ng espada na madaling pumatay ng mga cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi at nakakagulat, siya ang inaapi.
Si Lin Fang ay humakbang pasulong, bagamat ito ay maliit lamang, parang isang mabigat na martilyo ang bumagsak sa kanyang kalaban. Malamig siyang umungol, at namutla ang mukha. Kamahalan, mangyaring itigil. Sigaw ng cultivator na iyon. Gayunpaman, gumawa si Lin Fang ng isa pang hakbang pasulong, sa pagkakataong ito ay naglalabas ng enerhiya ng Earth. Ni hindi na may galaw ng kanyang kausap ang kanyang mga paa, nanginginig na siya at nakakamatay na namumutla. Sa wakas, hindi na nakapaglabas ng lakas ang binata, at bigla siyang itinulak palayo, bumagsak sa isang bundok. Matalim na sinulyapan ni Lin Fang ang binata. Sagutin mo ako, sabi ni Lin Fang. Namutla ang mukha ng binata habang nag-aalala sa kanyang buhay. Ngunit pagkatapos ay isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip at lumipat patungo kay Lin Fang. Lumitaw ang tatlong cultivator ng espada at pinalibutan si Lin Fang. Wala silang sinabi, nakatayo lang sila. Inilabas ni Lin Fang ang isang espada, isang mabigat na espada na mas malaki kaysa sa karamihan ng mga ordinaryong espada. Kasabay nito, hinugot ng tatlong cultivator ang kanilang mga espada mula sa kanilang likod, bawat isa sa kanila ay may dalang kulay pilak na kislap. Lahat ng mga disipulo mula sa Sword Mountain ay tumatanggap ng ordinaryong silver sword, ngunit kapag naabot na nila ang ranggo ng intern, tumatanggap sila ng Imperial Science Swords. Hinugot lang ng mga taong ito ang kanilang mga pilak na espada dahil tatlo sila laban sa isa. Atake! Sigaw ng isa sa kanila, sabay-sabay silang umatake. Ang kanilang mga sword lights ay naging web na nakapalibot kay Lin Fang na parang hola. Gumalaw si Lin Fang na parang hangin habang pinapalitan ang mas mabibigat na enerhiya ng espada. Mabilis, winasak niya ang sapot ng espada at mabilis na lumipat patungo sa isa sa kanila. Napakalakas ng atake ng espada. Isa siyang mahusay na sword fighter. Naisip ng mga kaaway ni Lin Fang. Lumapag si Lin Fang sa harap ng isa sa kanila at pinalibutan siya ng 9 na sword lights. Ang mga sword light na iyon ay nagsalubong at nagiging parang espada na kortina. Ang dalawang iba pa ay lumapag sa likod ni Lin Fang, na may mas maraming silver sword light na nagbabanta sa kanya. Ang mga disipulo ng Sword Mountain ay napakalakas, ngunit ang taong iyon ay masyadong malakas. Isang ordinaryong cultivator sana ang namatay kaagad. Naisip ng karamihan. Napakabilis ng 4 na manlalaban. Gayunpaman, ang kamatayan ay isang bagay na maaaring mangyari ng mabilis. Swoosh! Tumalon si Lin Fang pasulong, ang mga enerhiya sa paligid niya ay kasing bigat ng mga bundok. Sirain. Matapos silang timbangin, inatake sila ni Lin Fang ng parehong puwersa at lakas ng espada. Dalawang ilaw na pilak ang nasira at ang kanilang mga caster ay itinulak pabalik. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagtakbo. Pagkatapos, umikot si Lin Fang habang inihagis niya ang kanyang espada mula sa kanyang kanang kamay pababa, ang espada na ngayon ay mukhang isang shooting star habang umaatake ito sa ibang tao. Ang mga disipulo mula sa Sword Mountain ay mukhang namumutla. Kahit anong gawin nila, hindi nila kayang talunin si Lin Fang. Bang! Ang cultivator na iyon ay nahulog sa lambak, na dumudugo ng husto. Ang dalawa pa ay mukhang galit na galit habang inilabas nila ang kanilang mga espiritu, na parehong mga dambuhalang espada. Atake! Galit na sigaw ng dalawang cultivator. Sabay-sabay na gumalaw ang kanilang mga espiritu ng espada, ang isa ay naglalaman ng wind abstruse energies, habang ang isa naman ay naglalaman ng gintong enerhiya. Ang kanilang mga pag-atake ng espada ay nakakatakot. Isip ni Lin Fang nang makita niya ang gumagamit ng hangin. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang earth sword ay lumipad sa unahan niya, na bumubuo ng isang kortina ng mga enerhiya sa kanyang harapan. Nag-condense si Lin Fang ng mas maraming sword energies at tumulak pasulong, na lumikha ng isang butas sa napakalaking wind sword. Pagkatapos ang dalawang dambuhalang espada ay parehong itinulak paatras, ang kanilang mga cultivator ay parehong umuubo ng dugo habang itinutulak pabalik. Kasabay nito, ang kanilang mga sword energies ay unti-unting nagkalat. Masyadong malakas ang cultivator na iyon, kahit na ang kanyang mga pag-atake ay katulad ng sa pinuno. Naisip ng karamihan. Hindi bababasa, hindi siya matalo ng mga alagad ni Sword Mountain. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na matalim na espada na si Chi ang sumalakay sa mga bundok. Ang ilang mga alagad ng Sword Mountain na nakikipaglaban ay hinawakan ng mga science sword sa kanilang mga likod, binunot ang kanilang mga imperial na espada. Kung magpasya kang ganap na bunutin ng mga espadang iyon, hindi ako maawa, at papatayin kita ng mabilis. Sabi ni Lin Fang, sumulyap sa kanila. Ang mga kalaban ay mukhang natakot, si Lin Fang ay naging maawain sa ngayon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1653, Roo Exi ang emperador. Sino ka, kamahalin? Tanong ng isa sa mga alagad. Sa wakas, nagpasya silang huwag ilabas ang kanilang mga espada. Si Lin Fang ay naging maawain sa ngayon sa hindi pagpatay sa kanila, pagkatapos ng lahat. Lin Fang, may lakad ako sa Sword Mountain. Sabi ni Lin Fang, pumunta ka ba para sa Great Sword Test? May nagtanong. Mahusay na pagsusulit sa espada. Hindi alam ni Lin Fang kung ano iyon. Umiling siya at sinabing, hindi, gusto kong malaman kung kanino ang dalawang hibla ng lakas ng espada na iyon. Hindi mo talaga alam. Tanong ng alagad. Alam ng lahat na dumating upang pag-aralan ang mga enerhiyang iyon kung sino ang mga ito. Magtatanong ba ako kung alam ko? Sabi ni Lin Fang sa malamig na paraan, nagsimulang mabalisa sa paulit-ulit na pagtatanong ng parehong tanong.
Matagal na ang nakalipas, isang hindi kilalang cultivator ng espada ang nakipaglaban sa pinuno ng Sword Mountain. Emperor Taijian, ang unang disipulo ng matandang pinuno. Sabi ng alagad. Iyon ay hindi isang lihim, alam ng lahat ang tungkol sa labanang iyon na naganap libu-libong taon na ang nakaraan. Ang espada ni Emperor Taijian ay tumitimbang ng ilang tonelada, ngunit kahit na noon, ito ay isang malapit na tugma sa pagitan niya at ng hindi kilalang cultivator ng espada. Sa wakas, nagawa niyang saktan ng hindi kilalang cultivator ng espada, ngunit nasugatan din si Emperor Taijian. Kinailangan siya ng daan-daang taon bago gumaling, at pagkatapos noon, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa paglilinang hanggang sa siya ay naging isang dakilang emperador. Emperor Taijian, ang pinuno ng Sword Mountain. Isip ni Lin Fang. Nakipaglaban si Emperor Wu Tianjian sa pinuno ng Sword Mountain. Paano natapos ang labanan? Tanong ni Lin Fang. Nanalo ang aming pinuno. Kahit na napakalakas ng kanyang kalaban, masyado siyang nasugatan. Pagkatapos ng labanan, ang aming pinuno ay naging isang mahusay na emperador at naging patriarch ng Sword Mountain. Sabi ng alagad. Siyempre, hindi niya binanggit kung gaano kalubha ang pagkakasugat ng kanilang pinuno noon. Bakit sila nag-away? Tanong ni Lin Fang. Hindi maaaring lumaban si Emperor Taijian laban kay Emperor Wu Tianjian nang walang dahilan. Nanatiling tahimik ang disipulo at pagkaraan ng ilang segundo, malamig niyang sinabi. Natalo mo ako, at marami na akong nasagot sa mga tanong, ngunit ngayon ay napakalayo mo na. Maraming mga alamat tungkol sa labanang iyon, ngunit ang ilang maliliit na bagay ay maaaring makaimpluwensya sa reputasyon ng kanilang patriarch. Sa makatuwid, hindi nila masabi ang lahat. Bukod dito, mahirap malaman ang lahat ng eksakto, ang labanan ay nangyari libu-libong taon bago ang lahat. Tanging ang mga bida lamang ang makakapagsabi kung ano ang nangyari. Anong mali? Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Dumating ang ilang tao mula sa Sword Mountain. Tumingon si Lin Fang at malamig na sinabi ng taong dumating. Ikaw, Lu Yao. Iyon ang binatang nakilala ni Lin Fang sa Xiziyang City. Noon, si Lu Yao ay interesado lamang kay Lin Zhu, ngunit gusto ni Lin Zhu si Rou Exi. Brother Lu Yao. Sabi ng ilang alagad. Tumanggo si Lu Yao at sinabi sa malamig na paraan. Naglakas loob ka bang salakayin ng aking mga disipulo sa ating teritoryo? Napangiti si Lin Fang nang marinig niya si Lu Yao na sinusubukang akusahan siya ng isang bagay. Lu Yao, ituro mo sa akin ang daan. Kailangan kong pumunta sa pangunahing bundok ng Sword Mountain. Ha? Nagulat si Lu Yao, inutusan siya ni Lin Fang. Hindi mo ba alam na nasa paanan ka lang ng Sword Mountain? Mapanuksong tanong ni Lu Yao. Ang ingay. Nakipagkamay si Lin Fang at lumitaw ang isang talisman ng espada. Pagkatapos ay inihagis niya ito sa hangin at sinabi. Dalhin mo ako sa tuktok ng Sword Mountain. Sinalo ni Lu Yao ang anteng-anteng at sumimangot. Bakit kay Lin Fang ang anteng-anteng ng Sword Mountain? Sino ang nagbigay sa iyo ng anteng-anteng na iyon? Tanong ni Lu Yao. Ang mga nakakatakot na sword light ay lumitaw sa kalangitan, sa pagkakataong ito ay ginagamit ni Lin Fang ang kanyang Desolate Shun na sword attack. Ang ekspresyon ng mukha ni Lu Yao ay nagbago ng husto, hindi siya nagdalawang isip at gumalaw pa atras. Kahit noon pa, napunit ang manggas niya, at may sugat sa kanyang pulso. Sasabihin ko lang ito sa huling pagkakataon, ibalik mo sa akin ang aking anteng-anteng at dalhin mo ako sa tuktok ng Sword Mountain. Malamig na sabi ni Lin Fang. Bumalik sa katinoan si Lu Yao. Ang mga elder lang ng sekta ang may ganitong mga anteng-anteng, kaya kahit napatayin siya ni Lin Fang, walang pakialam. Paano nangyari kay Lin Fang ang talisman mula sa kanilang sekta? Ibinalik ni Lu Yao ang anteng-anteng kay Lin Fang at nagsimulang maglakad. Malamig na tiningnan siya ni Lin Fang at sinabing, hindi mo alam kung paano ibahin ang mabuti sa masama. Ngayon, bilisan mo. Galit na galit si Lu Yao, ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang manguna. Sinimulan niyang bilisan ang takbo. Hindi nagtagal ay lumapit sila sa isang napakalaking bundok na nakabitin sa hangin. Sword Mountain. Maraming tao ang lumitaw sa daan at lahat sila ay may napakatalong na chi. Lu Yao, naging gabay ka na ba sa bundok? Mapanuksong tanong ni Lin Fang. Nainas si Lu Yao at sumagot sa malamig na paraan. Hindi. Ang tagal na kitang hindi nakikita, pero hindi ka pa rin umuunlad. Akala ko naging tour guide ka doon. Sabi ni Lin Fang habang tumatawa siya ng malakas. Kamusta si Rou Exi? Lumabas na ba siya? Tanong ni Lin Fang. Lumabas siya. Sagot ni Lu Yao. Bagamat kailangan niyang tumugon dahil sa anteng-anteng, iniwasan niya ang pag-uusap. Ang ibig mong sabihin ay nakalusot na siya sa Huangqi layer. Masayang tanong ni Lin Fang. Sa wakas, naging emperador ang isang disipulo ng Tiantai. Talaga. Sagot ni Lu Yao. Lubhang masaya si Lin Fang at nakangiti. Si Lu Yao ay mukhang masama ang loob, sa katunayan, si Rou Exi ay nakalusot sa Huangqi layer habang siya ay hindi nagsasaya. Pagkatapos ng lahat, sina Lu Yao at Rou Exi ay kabilang sa parehong henerasyon. Gayunpaman, mabilis niyang nakalimutan ang tungkol dito pagkatapos niyang makita kung gaano kabilas si Lin Fang. Nagpumiglas siya para maabyutan siya. Sa tuktok ng bundok, tinatanggap ni Rou Exi ang mga panauhin. Magsisimula na ang Great Sword Test pagkaraan ng 3 araw, napakaraming tao ang bumisita, kabilang ang mga pampublikong figure. Rou Exi. Sabi ni Lin Fang. Tumingin si Rou Exi sa paligid at nakita si Lin Fang, pagkatapos ay ngumiti siya.
Lin Feng, nandito ka. Sa katunayan, iba ang iyong chi, tulad ng inaasahan. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin kay Rooexi. Huwag mo akong pagtawanan. Paglabas ko, binanggit ka ng mga matatanda, sinabing nanalo ka sa tournament ng armas. Kung nakita ka lang ng mga guro namin, sobrang saya nila. Nakangiting sabi ni Rooexi. Sa totoo lang, nagtataka ako kung paano sila. Nostalhak na sabi ni Lin Feng. Nagtataka din ako kung kumusta na ang mga kapwa natin disipulo ngayon. Siguro lahat sila ay nakalusot na sa Huangqi layer, kung hindi man ay sandali na lang. Ang walang kapantay na martial god, Yugto. Kabanata 1654, mga kaganapan ng Sword Mountain. Noong una kami dumating sa dakilang mundo, dalawa sa ating mga disipulo ay mga cultivator na sa pinakatuktok ng layer ng Zunqi, at sa kanilang mga kakayahan, hindi ako magugulat kung nakalusot na sila sa Huangqi layer. Sabi ni Rooexi. Sa tingin ko, ganoon din, at marahil ay nakalusot din si Tianqi sa Huangqi layer. Masayang sabi ni Lin Feng. Total, 7 taon na sila sa dakilang mundo. Ito ay isang mahabang panahon, at anumang bagay ay maaaring mangyari doon. Gumugo si Lin Feng ng napakaraming oras sa pag-aaral ng mga deployment spells, at kahit noon pa man, isang hakbang na lang siya mula sa pagpasok sa Huangqi layer din. Ang kanyang cultivation ay mas komplikado kaysa sa kanyang kapwa-disipulo, at higit pa rito, ang kanyang cultivation level ay palaging mas mababa. Lin Feng, ang kontinente ng Siyam na Ulap ay malawak, kaya napakahirap na hanapin ang lahat. Sa makatuwid, dapat nating ipagpatuloy ang pagsasanay sa paglilinang na may layunin na balang araw ay gawing realidad ang Tiantay sa malaking mundong ito. Kung gayon, madali tayong mahahanap ng ating mga kaibigan at guro. Sabi ni Rooexi. Talaga. Sabi ni Lin Feng habang tumatango. Rooexi, kaibigan mo ba iyon? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki na nakatingin kay Lin Feng. Tunay nga, isa siya sa mga kapwa ko disipulo mula sa maliit na mundo. Sabi ni Rooexi na tumatango. Lin Feng, si Master Yunyao iyan, madalas niya akong tinuturuan dito. Kumusta Master Yunyao? Ako si Lin Feng. Sabi ni Lin Feng, tumango at nakangiti. Tumingin si Yunyao kay Lin Feng at bamulong. Lin Feng, ikaw ba si Lin Feng mula sa Goldfire City? Biglang sabi ni Yunyao. Nagtagal ako doon. Sabi ni Lin Feng na tumatango. Kahit na ang malalakas na cultivator mula sa Sword Mountain ay nakilala na siya ngayon. Totoo ang mga sabi-sabi, isa ka lamang cultivator ng Zun, ngunit maaari mong patayin ang mga emperador, at napakabata mo pa. Higit pa riyan, kaibigan mo rin si Rooexi, nakakatuwa. Masiglang sabi ni Yunyao. Marami siyang narinig tungkol kay Lin Feng, kaya agad siyang na-curious. Bukod pa rito, napakatalino na ni Rooexi kaya na-curious si Yunyao na makita kung gaano kalakas si Lin Feng. Napakalakas ni Rooexi, kahit kumpara sa karamihan ng mga disipulo ng Sword Mountain. At ngayon, ang kanyang disipulo, isang Zun cultivator, ay maaaring pumatay ng mga emperador. Maging sa bahay, Little Feng. Sabi Yunyao. Tinawag niya si Lin Feng, Little Feng na parang close sila. Natuwa si Lin Feng. Pakiusap, halika at maupo ka. Kumain tayo at inumin, ikaw naman ay panauhing pandangal. Sabi ni Rooexi. Sumunod si Lin Feng at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang malaking bulwagan kung saan maraming tao ang nagtipon. Ang ilang mga tao ay nakaupo, ang iba ay nakikipag-chat o nagpapahinga. Ngunit sa lahat ng ito, naramdaman ni Lin Feng na may malamig na nakatingin sa kanya. Ang Yan Clan. Laming-galing si Lin Feng sa paligid at napansin ng ilang tao mula sa tournament, malamang na sila ay mga matataas na opisyal. Ang Great Sword Test ay malapit nang magsimula at ang mga taong iyon mula sa Yan Clan ay malamang na mga panauhing pandangal. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita, naniniwala ako na maganda ang iyong ginagawa simula nung huli tayong nagkita. Sabi ng ilang tao mula sa Yan Clan kay Lin Feng. Napakagalang nila, na nakakagulat dahil sa mga pangyayari. Mabuti naman at buhay pa ako. Mapanuksong sabi ni Lin Feng. Alam niyang gustong patayin siya ng mga taong iyon. Napatay niya si Yan Feng, na isang kahihiyan para sa kanila. Cosmic energies condensed, bigla, naramdaman ni Lin Feng na ang temperatura ay tumataas sa isang hindi kanais-nais na antas. Naramdaman ng mga tao sa kanilang paligid ang init at tumingin kay Lin Feng, napansin kung gaano siya kalungkot. Pagkatapos ay biglang nabasag ang lupa sa pagitan ng mga miyembro ng Yan Clan. Ang mga miyembro ng Yan Clan ay tumalon, at isang malalim na hukay ang nabuo kung saan sila nakatayo kanina. Nagulat ang mga tao nang makitang may nag-aaway doon, lalo na kung paano nag-host ang Sword Mountain. Sinulyapan ng mga elder ng Sword Mountain ang mga miyembro ng Yan Clan, na naging dahilan ng pagkagalit ng Yan Clan pagkatapos nilang mapansin. Tumingon sila kay Lin Feng at sinabi, gaano kalakas ang loob mong gumawa ng gulo dito? Sinira mo pa ang lupa. Ikaw ay nakatayo doon at ako ay hindi, bakit subukang akusahan ako? Sabi ni Lin Feng, walang ekspresyon. Bakit natin babasagin ang lupa sa ilalim ng sarili nating mga paa? Bakit ko dudurugin ang lupa sa ilalim ng iyong mga paa? Tanong ni Lin Feng. Ikaw. Hindi maamin ng mga miyembro ng Yan Clan na una nilang inatake si Lin Feng. Paano ko malalaman na wala kang balak na masama? Tanong ng isa sa mga cultivator mula sa Yan Clan. Dahil hindi ka magsasalita ng totoo, gagawin ko.
Ang dahilan kung bakit ko sinira ang lupa ay naging isang tao ang umatake sa akin ng apoy na cosmic energies at kailangan kong protektahan ang aking sarili. Sabi ni Lin Feng. Siyempre, nasira ko ang lupa. Ito ang pagkakamali ko, kaya maaari akong umalis kung ayaw ako dito ni Sword Mountain. Totoo ba yan? Tanong ng isang elder kay Yao Yun na nakatayo hindi masyadong kalayuan mula kay Lin Feng. Guro, si Lin Feng ay nagsasabi ng totoo. Unang umatake ang Yan Clan. Sabi ni Yun Yao na tumatango. Hindi lang ito, ngunit ang mga miyembro ng Yan Clan ay mas malakas kaysa kay Lin Feng, kaya kung hindi nag-react si Lin Feng, namatay na siya. Patawarin mo siya. Ilang angka nang mayroon sa Goldfire City na kasing lakas ng Yan Clan? Tanong ng matanda kay Yun Yao. 2 sa hilagang bahagi ng Goldfire City, at marami pa sa ibang bahagi ng lungsod. 1 dosina kung isa sa alang-alang mo ang buong lungsod. Mahinahong sabi ni Yun Yao. Kapag may oras ta, subukang humanap ng clan na makakatrabaho natin sa hinaharap. Walang pakialam na sabi ng matanda. Biglang nagalit ang mga miyembro ng Yan Clan na nagsasabing, patawarin mo kami, guro. Binaygo na tayo ng Yan Clan at ayaw na nating makitang maulit ang mga ganitong bagay. Sabi ng matanda mula sa Sword Mountain. Lin Feng, masayang sabi ng elder. Nabalitaan ko na ikaw ay kapwa-disipulo ni Rooexi. Lubhang masaya ang Sword Mountain na nandito ka, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Maraming tao ang tumingin kay Lin Feng nang marinig nila ang elder, nagtataka sila kung sino ang binatang iyon. Napakabata pa niya, ngunit binigyan siya ng mukha ng Sword Mountain, pinahiya pa ng elder ang Yan Clan dahil sa kanya. Ito ay hindi kasing simple ng hitsura nito bagaman. Gusto ng Sword Mountain na maghanap ng ibang partner dahil ang Yan Clan ay naging masyadong mahina. Si Lin Feng ay kay Rooexi kaibigan at nagsimula na siyang sumikat, kaya magandang ideya na mapalapit sa kanya. Ang cultivator ng zoo na maaaring pumatay ng mga emperador ay napakabihirang kung tutuusin. Lin Feng, halika at kilalanin ng ilan sa mga matatanda. Sabi ni Yun Yao. Napakabilis, nalaman ng maraming tao kung sino si Lin Feng. Pagkatapos noon, hindi pinansin ng lahat ang Yan Clan. Hindi nagtagal si Lin Feng sa bulagan. Gusto niyang mamasyal kasama si Rooexi at bisitahin ang rehiyon. Maraming makasaysayang labi na puno ng sword energies na gustong hanapin ni Lin Feng. Makalipas ang 3 araw, nagsimula ang Great Sword Test sa isang lambak. Maraming grupo ng impluwensya ang naruroon, kabilang ang mga disipulo mula sa Sword Mountain. Ang Great Sword Test ay isang kaganapan kung saan ang mga disipulo mula sa Sword Mountain ay nagpalitan ng kanilang mga pananaw sa paglilinang. Si Rooexi ay nakalusot lamang sa Huangqi Layer, kaya hindi siya makasali. Sa halip, umupo na lang siya kasama ni Lin Feng. Mayroong lahat ng uri ng mga disipulo sa Sword Mountain na nagsasanay ng iba't ibang uri ng mga diskarte at kasanayan, kabilang ang marami na hindi ko pa nakikita. Isip ni Lin Feng. 2 oras na siyang nanunood, at kahit na marami sa mga disipulong ito ang hindi kayang makipagkompetensya sa kanya, marami pa rin siyang matututunan sa pamamagitan ng panonood ng kanilang mga diskarte sa espada. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1655, pagputol ng braso. Rooexi, nag-aral ka ng Sword Ancient Scriptures sa Sword Mountain, tama ba? Tanong ni Lin Feng habang pinagmamasdan nila ang mga labanan sa lambak. Talaga, nag-aral ako ng maraming sinaunang banal na kasulatan sa lambak, napakamakapangyarihan din. Nag-aral ako ng ilan na mabuti para sa aking bilis ng cosmic energies, ngunit hindi ko nagawang gawing cosmic energy ang aking decay energy. Kahit na ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ng decay energy, sa palagay ko ay hindi ako makakahanap ng anumang nabubulok na sinaunang kasulatan. Paliwanag ni Rooexi habang tumatango. Nakalusot siya sa Huangqi Layer na umaasa sa bilis ng cosmic energies. Ang lakas ng pagkabulok ay bihira at misteryoso. Normal lang na hindi mo pa ito nagawang maging cosmic energy, pero sigurado akong gagawin mo ito. Ngayong emperador ka na, lalakas ka lang, sabi ni Lin Feng. Mas naiintindihan mo ang mga uri ng energies kaysa sa akin, napakahirap para sa iyo na gawin silang lahat ng mga cosmic energies. Kakailanganin mo rin ang ilang sinaunang kasulatan upang matulungan kang mapabuti ang iyong mga cosmic energies. Lin Feng, dapat kang gumawa ng mga tamang pagpipilian sa hinaharap. Sabi ni Rooexi, sa wastong mga kasanayan, mas madali ang pag-level up. Si Lin Feng ay nag-aral ng mga sinaunang kasulatan ng demonyo. Sa makatuwid, kailangan niyang umasa sa lakas ng demonyo para makalusot sa Huangqi Layer. Naiintindihan ko, sabi ni Lin Feng na tango. Kailangan niyang pag-isipan ito ng maayos, ngunit ang 3 buhay na mga kasulatan ay napakalakas. Lumipas ang oras, at ilang tao pa ang nag-away. Napansin ni Lin Feng ang ilang kahangahangang mga diskarte sa espada, pati na rin ang ilang namumukod tanging cultivator ng espada. Kung hindi ako nakalusot sa Huangqi Layer, lalahok na sana ako sa Great Sword Test, ngunit kahit na noon, hindi ako magranggo sa una o pangalawa, marahil sa nangungunang 5. Bulong ni Rooexi. Hindi ibig sabihin na hindi siya kasing talino, ang ilan sa kanila ay mas matagal nang nag-practice ng mga diskarte sa espada kaysa sa kanya at may mas mahusay na mapagkukunan. Natapos ang pagsusulit, at ang nanalo ay nakasuot ng helmet na may feather crest. Ang kanyang pangunahing pamamaraan ay ang 9 Suns Sneak. Ang pangalawa ay kamangha-mangha din, siya ay nag-practice ng parehong pamamaraan bilang pinuno ng Sword Mountain.
Gumamit siya ng dambuhalang bakal na espada. Bagamat bata pa siya, mukha pa rin siyang mature. Si Lu Yao ay nasa ikalima, na hindi masama. Kakaiba ang kanyang sword technique na halos hindi nakikita nang umatake siya. Lahat ng mga disipulo ay magagaling, iyon ay isang magandang palabas. Maraming hindi kabilang sa sekta ang nandito kaya kung may gustong sumubok, pwede. Kahit na ang mga emperador ay maaaring subukan ito, ngunit pinapayagan ka lamang na gumamit ng mga diskarte sa espada, at dapat mong pigilan ang iyong antas ng paglilinang. Sabi ng matanda, tumayo at nakangiti. Nagmamasid lang si Lin Feng, ngunit alam niyang kinakabahan ang mga kalahok. Para sa kanila, ang pagsubok na iyon ay mahalaga dahil ito ay isang paraan upang patunayan sa mga matatanda ng Sword Mountain na sila ay may kakayahan. Maaari ko bang hamanin ang sinuman? Tanong ng isang tao sa sandaling iyon, na nakatayo. Talaga, maaari mong hamanin ang sinuman. Nakangiting sabi ng matanda. Maraming tao ang tumalon sa lambak at nagsimulang makipaglaban sa mga disipulo mula sa Sword Mountain. Ang iba sa kanila ay nanalo, ang iba ay natalo. Ilang napakalakas na kabataan ang dumating mula sa malayo upang makita ang kompetisyon dahil sila ay nabighani sa pamamagitan ng mga espada. Gayunpaman, walang nagawang talunin ang mga kampyon. Sa sandaling iyon, natalo lang ni Lu Yao ang isang malakas na cultivator at nakangiti kay Lin Feng. Lin Feng, nanalo ka laban sa ilan sa aking mga disipulo noong nakaraan, at isa kang malakas na cultivator ng espada. Bakit hindi ka pumunta at ipakita sa amin kung gaano kakagaling sa paglilinang ng espada? Hindi talaga alam ni Lu Yao kung gaano kalakas si Lin Feng, hindi rin niya alam na pinatay ni Lin Feng ang isang emperador sa Goldfire City. Ang mga nakakaalam tungkol dyan ay pangunahing mga emperador sa Sword Mountain. Kahit na wala itong kaalaman, hindi pa rin minamaliit ni Lu Yao si Lin Feng. Ilang beses na niyang nakilala si Lin Feng, at talagang gusto niya itong labanan. Ang pakikipaglaban sa kanya sa panahon ng mahusay na sword test ay isang ligtas na paraan para makita kung gaano talaga kalakas si Lin Feng dahil hindi siya kayang patayin ni Lin Feng. Alam ni Lin Feng kung ano ang iniisip ni Lu Yao, kaya ngumiti siya. Maraming tao ang nakatingin kay Lin Feng, kabilang ang elder na ngumiti at nagsabi, Lin Feng, nagsasanay ka rin ng sword cultivation. Ilang bagay lang ang itinuro ko sa sarili ko, baguhan pa lang ako. Sagot ni Lin Feng, nakangiti. Sige at subukan mo, baka may matutunan ako sayo. Pabirong sabi ng matanda. Si Lu Yao ay namangha, ang dakilang elder ay nakikipagbiro kay Lin Feng. Hindi alam ni Lu Yao kung ano ang iisipin, ngunit tumayo si Lin Feng at sinabing, sige, subukan natin. Pagkatapos, dumaong siya sa lambak sa harap ni Lu Yao. Bumunot si Lu Yao ng pilak na espada at tinanong si Lin Feng. Nasaan ang iyong espada? Naglabas si Lin Feng ng isang ordinaryong espada, na talagang mukhang peke habang kamakawi ito. Ibinaluktot ni Lin Feng ang kanyang espada at nakangiting sinabi alam ko kung kailan ako magbubunot ng espada. Ikaw. Mukhang galit na galit si Lu Yao. Halatang pinagtatawanan siya ni Lin Feng. Agad niyang pinakawalan ang sword chi patungo kay Lin Feng. Pagkatapos ay nawala siya gamit ang kanyang espada, muling nagpakita kay Lin Feng. Nagulat si Lin Feng nang makita ang napakagandang pamamaraan. Gumalaw si Lin Feng na parang hangin at umiwas sa paparating na pag-atake. Slash. Si Lu Yao ay naglaslas pasulong, sinisira ang lakas ng hangin. Gumalaw si Lin Feng na parang dahon sa hangin, siya ay parehong maliksi at flexible. Siya ay nagpakita sa langit at umiwas muli sa mga pag-atake ni Lu Yao. Galit na galit si Lu Yao, nagpatuloy siya sa paggalaw na parang isang ilusyon habang hinahabol niya si Lin Feng. Mamatay. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay namuo habang ang kanyang pilak na espada ay gumagalaw patungo kay Lin Feng. Biglang huminto si Lin Feng. Panay ang tingin niya sa windsword habang hindi gumagalaw. Siya ay tumingin lalo na kalmado habang mahigpit niyang hawak ang kanyang malambot na espada. Ginagamit ni Lin Feng ang mabilis na panandaliang sandali para pag-aralan ang pag-atake. Sa wakas, nang ang pag-atake ay napakalapit, isang pagsabog ang tumunog habang ang isang paputok na chi ay lumitaw, na umaatake sa ilusyon na pag-atake ng espada. Hindi may condense ni Lu Yao ang kanyang lakas sa puntong iyon, kaya sinamantala ni Lin Feng ang pagkakataon na umatake ng 3 beses. Ang una ay isang explosive wind sword, ang pangalawa ay isang protective slash, at ang pangatlo ay mahirap ilarawan habang ito ay gumagalaw patungo sa Lu Yao. Ang mga pag-atake ni Lin Feng ay napakabilis. Isang kakilakilabot na sigaw ang tumunog, at si Lu Yao ay umatras. Dugo ay tumalsik, at ang kanyang mga lakas ng espada ay nagkalat. Napatingin ang karamihan sa braso ni Lu Yao, naputol ito. Ang iyong mga diskarte sa espada ay hindi masama. Sabi ni Lin Feng, nakangiti. Lin Feng, anong sword technique iyan? Tanong ng matanda. Hindi niya ito nakilala, ngunit masasabi niyang ito ay nagmula sa pagiging ordinaryo sa simula at naging paputok sa dulo. Nag-condense lang ako ng ilang abstruse energies, iyon lang, sagot ni Lin Feng. Nagulat ang matanda at ngumiti. Nakikita ko, kapag ang isang cultivator ay malakas, ang kanyang mga diskarte ay makapangyarihan.